Ang gusto ko ituro sa inyo ngayon is, ang tawag dito is Brigadeiro no Pochi. Alam niyo ba, ang recipe na to dito sa Brazil is maraming nabibenta. Patok tong recipe na to sa Brazil. May mga mamis nga dito na nasa bahay, tapos syempre nag-alagan mga anak, ganun, hindi siya makapagtrabaho. Ang ginagawa niya is, gumagawa siya nito, Brigadeiro no Pochi. Tapos yun, binibenta niya sa mga kapitbahay. Kung minsan yung yung nagpapa-order siya kasi masarap na pang dessert, kahit saan occasion sa birthday, pwedeng pang dessert to, sa kasalan, ganon. Marami yung mga nabibenta dito. Kasi ang maganda dito sa recipes, konti lang yung ingredients natin at madali lang siya. Kaya huwag kayong matakot na gumawa ng recipe na to kasi siguradong magugustuhan ng mga tao dyan. Pag trinay nyo, tapos ibenta nyo sa school ng mga anak nyo, o kaya sa kapitbahay, pwedeng siyang ibenta. Siyempre, pandagdag pang araw-araw na yung nakita nyo. Kaya huwag na natin patagalin. Tara, gawa tayo. Gamit ang isang kawali, maglalagay tayo ng condense. Yan. At yung mga ingredients nga pala is lalagay ko sa description kung ilan yung mga ginagamit kong ingredients dito. Yan. Simutin lang natin siya para hindi naman masayang. Yan. Pag nalagay na yung condense, maglalagay tayo ng all-purpose cream. Maglalagay tayo ng chocolate powder. Baling chocolate powder na gamit ko dito is 30% na chocolate powder. At isang kutsaritang margarine. Yan. At ang gagawin natin is haluin natin siyang mabuti. Pag nahalo na natin yung lahat ng ingredients natin, ang gagawin na natin is lulutuin na natin siya. Para yung pagluto nito is, pag nagsimula na siyang kumulo, ang gagawin mo is, ilalagay mo sa mahinang apoy lang, tapos hahaluin mo na hanggang mga 5 minutes, hanggang sa makuha natin yung tamang texture niya. At syempre, huwag niyong hayaan na di haluin. Kailangan dapat is tuloy-tuloy yung paghalo niya. Para gagamit tayo nito. Para siguradong mahalo natin siyang maigi. Yan. Well, pag ganito na siya, yan, papakita ko sa inyo. Yan. Pag ganito na yung consistency niya, yan. Okay na to. Well, yung gagawin natin, patayin na natin yung apoy. Patayin natin yung apoy. At ang gagawin natin is, hahaluin pa rin natin mga hanggang 3 minutes. Haluin mo lang siya ng haluin. Tapos kasi pag hinalo mo na sinalo, tapos lalamig na siya is, tag dito is lalapot pa rin yung chocolate natin. Yan. Pagkatapos ng 3 minuto, ang ating pagkahalo, yan, kung makikita nyo is, mas lalo pa siyang lumapot. Yan. Baling gagawin natin is, ilalagay na natin dito sa lagayin natin. Bali, dito is 170 ml yung kasya dito. Pero syempre kung may gusto kayong ibang lalagyan o kayong ilalagay sa mas maliit, walang problema. Kasi kayo na yung bahala mag-decide. At syempre, kung ibibenta nyo siya is kailangan syempre kunin yung kung magkano yung gagastusin nyo. Syempre kung magkano yung condense, yung all-purpose cream, ganon. Tapos i-divide nyo kung ilan yung magagawa natin. Tapos yun, kayo na yung maglagay kung ilan yung price na gusto yung ibenta. Kung magkano yung siya ibibenta. Yan. Pag ganito na siya, okay na yan. Huwag masyadong punuin. Yan. Yan. Ganun pa rin. Lagay pa rin tayo dito sa lagayin natin. At ang tips nga pala dito is, huwag nyo masyadong tagalan yung paglagay nyo dito. Pag 3 minutes nyo lang hinalo, kailangan ilalagay nyo na dito sa lagayan natin. Kasi pag titigas pa siya is mahihirapan na tayong ilagay siya dito. Yan.
Pag ganito na siya, yan, ang gagawin natin, siyempre, i-decorate natin siya. Bali dito is may granulated chocolate ako. Lalagyan natin dito sa ibabaw. Yan. Ganito lang siya, ang decoration. Para mas maganda siya tignan. At syempre, pag binenta mo, is syempre yung mga pagbibentahan, makikita nila, ang ganda ng tignan. Di ba? Parang mas mainggan nyo silang bumili. O kaya naman, gusto mo naman ng ganito, yung may halong puti siya. Yan. Tapos kayo na rin yung mag-decide. Kasi optional naman na to, yung paano yung gagamitin yung granulated cheese. Ay, granulated chocolate. Yan. Yan. Tapos ang gagawin mo is, syempre, tatakpan mo siya. Takpan natin siya. Saglit, nahirapan akong takpan. Yan. Oh. Ito ata yung takat niya. Yan. Ayaw matakpan. Close mo siyang ganyan. Yan. Baling gagawin mo is, ilagay mo sa ref, mga 2 hours, hanggang sa lumamig na siya. At yun, ready na for pangbenta. Yan. Oh, diba? Diba, ang ganda niya. Yan. Ready ng ating Chocolate Brigadeiro. Yan, eto na siya. Kaya huwag kayong magkatubiling gumawa neto. Try yung gumawa, tapos try nyo ibenta sa kapitbahay, sa kabarangay nyo. Kasi, ano tawag dito ay, yung hindi mo naman malalaman kung hindi mo itatry na ibenta. Kung sakali magustuhan, edi pandagdag kita na rin yan sa pamilya nyo, pang araw-araw nga yung sabi ko. Kasi, dito is mabenta talaga to, dito sa amin, dito sa Brazil. Kaya, huwag kayong matakot na gumawa nito. Sigurado talaga ako, napapatok yan nito sa Pilipinas. Kaya anong gusto na, syempre, hindi naman pwedeng hindi ko siya tikman, di ba? Kasi di ba lagi yung sinasabi, masarap yung tag ito pag nagluluto tayo is, syempre yung titikman na natin siya. Kaya, tara, tikman natin. Tikman natin, tara. Sarap siya. Amo yung ang sarap ng pagkagawa natin. Ang tag ito yung nagme-melt siya pag kinakain natin ganyan. Kaya huwag kayong huwag kakalimutan mag-subscribe sa mga videos natin. At syempre pa-share sa mga videos natin at pa-click sa notification bell. Kaya hanggang dito na lang. Ciao! Bong!